Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may mahigit 3 dekada ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga nakatatandang kababaihan, lalo na sa mga lampas na sa menopause, na muling matuklasan ang kanilang sigla, mapabuti ang pisikal na kaginhawaan at maibalik ang kanilang kumpiyansa. Madalas na mali ang sinasabi ng lipunan na ang buhay ay humihina na pagdating sa isang tiyak na edad, ngunit narito ako para labanan ang kaisipang iyan. Marahil ay nasabi na sa inyo na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko sa kaligayahan. Na pagkatapos ng istate ang inyong katawan, ay tiyak na babagal, ang inyong mga pagnanasa ay maglalaho at ang intimasya ay magiging isang alaala na lamang. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang pag-iwas sa pansariling kaligayahan o self-pleasure pagkatapos ng 62 ay maaring tahimik na nagiging sanhi ng paghina ng inyong balakang ng kalusugan ng inyong puwerta at marahil maging ng inyong buhay bilang isang eksperto sa kalusugan ng kababaihan. Ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pagtulong sa mga nakatatandang babae na maibalik ang kanilang siglaginhawa at kumpiyansa, lalo na't pinalabas ng lipunan na huli na ang lahat para sa kanila. Narito ako ngayon upang ibahagi ang isang katotohanan na hindi basta-basta sinasabi ng karamihan ng mga doktor. Habang ang lahat ay nakatuon sa dieta at ehersisyo, merong isang mahalaga natural at pribadong gawain na madalas nakakaligtaan, isang gawain na maaaring magprotekta sa inyong puso, magpasigla ng inyong kalooban, sumuporta sa kalusugan ng inyong balakang, at maging dahilan pa ng paghaba ng inyong buhay. Sa talakayang ito, ilalahad ko ang mga benepisyong suportado ng siyensya ng malusog na masturbasyon sa mga nakatatandang kababaihan, wawasakin ang mga maling paniniwala na nagpapanatili sa marami sa katahimikan at magbabahagi ng 5 praktikal na payo upang tulungan kayong bawiin ang aspetong ito ng inyong kalusugan ng may dignidad at kumpiyansa. At sa huli, ibabahagi ko ang numero 1 payo na ibinibigay ko sa lahat ng aking mga senior na pasyente tungkol sa intimasiya at pagtanda, isang bagay na madalas ay nagpapabago sa kanilang pananaw sa kanilang katawan magpakailanman. Kaya't samahan ninyo ako, maaaring ito na ang susi sa isang masayang pamumuhay lampas sa edad na 80. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo malampasan ng iba pang tapat at siyentipikong payong pangkalusugan na para lamang sa mga babaeng tulad ninyo. At kung ang paksang ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang on sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga upang mas mapabuti ko pa ang aking serbisyo sa inyo. Simulan natin sa una at marahil pinakakagulat-gulat na benepisyo, isa na may malalim na epekto sa bawat babae na higit sa iksis ang inyong puso. Paano kung ang pribadong gawaing ito ay tahimik na sumusuporta sa mismong organ na nagpapanatili sa inyong buhay, pagprotekta sa inyong puso? Mahigit 30 taon na akong doktor at kung may isang bagay akong natutunan, ito iyon: ang puso ay hindi lang tumutugon sa kung ano ang ating kinakain o kung gaano tayo kadalas gumalaw. Tumutugon ito sa kung paano tayo nabubuhay, kung ano ang ating nararamdaman at maging sa kung paano tayo nakakaranas ng kaligayahan. Maaaring nakakagulat ito, ngunit nakita ko na ito mismo ng paulit-ulit, lalo na sa mga kababaihang higit sa 60. Kapag ang isang babae ay nawala ng koneksyon sa bahaging ito ng kanyang sarili, kapag isinara niya ang pinto sa intimasya, kahit sa sarili niyang katawan, may isang bagay sa loob niya na tahimik na humihina. Ang masturbasyon kasi ay hindi lang tungkol sa pagpapakawala. Ito ay tungkol sa sirkulasyon, pagre-relax, at koneksyon. Kapag narating ninyo ang rurok ng kaligayahan o climax, ang tibok ng inyong puso ay bumibili sa isang kontrolado
at malusog na paraan, mas malayang dumadaloy ang dugo at naglalabas ang inyong katawan ng isang malakas na halo ng endorphins at oxytocin. Ito ang mga chemical na nagpapakalma sa nervous system at nagpapababa ng cortisol, ang masamang stress hormone na konektado sa sakit sa puso at alta presyon. Hindi lang ito siyensya, ito ay isang uri ng terapiya na ibinibigay ng inyong katawan sa sarili nito kung hahayaan ninyo. May isang pag-aaral noong 2016 na talagang tumatak sa akin. Sinundan nito ang mahigit 900 na tao at natuklasan na ang mga regular na nakikipagtalik kasama na ang masturbasyon ay may mas mababang tsansa ng pagkakaroon ng sakit sa puso. May mga pasyente akong hindi makapaniwala kapag ibinabahagi ko ito, pero ang totoo, ang simpleng at natural na gawaing ito ay maaaring ang mismong tumutulong sa inyong puso na tumibok ng mas malakas at mas matagal. Para ninyong binibigyan ng inyong puso ng isang banayad na ehersisyo na hindi ninyo kailangan ng gym. At higit pa riyan, binabawasan din nito ang bigat ng emosyon. Kapag bumaba ang inyong stress levels, bumubuka ang inyong mga daluyan ng dugo, bumababa ang inyong presyon, gumaan ang inyong pakiramdam, at gumaganda ang inyong tulog. Lahat ng yan ay nagdudulot ng dagdag na taon, hindi lang sa buhay, kundi sa kalidad ng buhay. Kaya kung naisip ninyo kung mahalaga pa ba ang pagsaling sa inyong sarili, sa inyong edad, hayaan ninyong sabihin ko, maaaring ito ang pinakatatagong sikreto sa pagpapanatiling buhay ng inyong puso. Ngunit hindi lang puso ang nakikinabang dito. Sa katunayan, ang susunod na benepisyo ay mahalaga para sa inyong pang-araw-araw na kaginhawaan at pangmatagalang kalusugan, subalit karamihan ng mga babae ay tahimik na nagdurusa sa pag-aakalang ito ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Kung nanonood pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na narito pa rin kayo, patuloy na natututo at lumalago. Ngayon, tumungo na tayo sa susunod na benepisyo na talagang kailangan ninyong malaman. Pagpapanatili ng kalusugan at ginhawa ng puwerta. May isang bagay akong nais na sana ay lubos na maunawaan ng mas maraming kababaihan na higit sa 60. Pagkatapos ng menopause, ang kalusugan ng inyong puwerta ay hindi lang tungkol sa pakikipagtalik. Ito ay tungkol sa inyong pang-araw-araw na kaginhawaan, sa inyong kakayahang umupo, maglakad at mabuhay nang walang iritasyon at sa inyong depensa laban sa mga issue tulad ng urinary tract infections, UTI. Napakarami ko nang nakausap na nakatatandang babae sa aking klinika na hindi na malayang mayroon pala silang kapangyarihan sa sarili nilang kaginhawaan hanggang sa harapin nila ang pagkatuyo pagnipis ng mga tissue at palagiang discomfort, isang kondisyon na tinatawag naming genitourinary syndrome of menopause. Ngunit narito ang katotohanang hindi kailanman sinabi sa kanila, ang masturbasyon ay maaaring makatulong na protektahan at mapanatili ang mga maselang tissue na ito. Kapag kayo ay nai-arouse at nag-climax ang daloy ng dugo sa buong pelvic region, ay tumataas ng husto. Ang bugso ng dugo na ito ay nagdadala ng mahahalagang oxygen at sustansya sa mga pader ng puwerta na tumutulong upang mapanatili itong nababanat basa at malusog. Isipin ninyo ito bilang isang banayad na physical therapy para sa isa sa pinakasensitibong bahagi ng inyong katawan. Ito ay isang natural na paraan upang labanan ang mga epekto ng bumababang estrogen. Hindi lamang ito teorya, ito ay biyolohiya sa tunay na aksyon. Sa mga taon ko bilang manggagamot, nakita ko itong nangyayari sa totoong buhay. Ang mga babaeng nananatiling aktibo sa sexual na paraan, kahit sa pamamagitan ng pansariling kasiyahan, ay kadalasang nag-uulat ng mas kaunting pagkatuyo, mas kaunting iritasyon, at mas malaking pakiramdam ng kaginhawaan sa katawan. Tila ba, ginagantimpalaan ng katawan ang koneksyon at pagpapakawalang ito
At bakit naman hindi ang ating mga katawan ay ginawa upang gumana? At kapag regular nating hinihikayat ang pagganang iyon, binibigyan natin ang ating mga tissue ng pinakamagandang pagkakataon na manatiling malusog sa mahabang panahon. Kaya't naniniwala ako na ito ang isa sa pinakamakapangyarihang dahilan kung bakit hindi dapat ikahiyaan ng mga nakatatandang babae ang masturbasyon. Hindi kayo nagiging makasarili. Inaalagaan ninyo ang isang bagay na mahalaga. At maniwala kayo sa akin, ang inyong sarili, sa hinaharap iyong komportabling nakakapagsuot ng pantalon at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa palagiang discomfort ay magpapasalamat sa pagsisikap na ginawa ninyo ngayon. Ngunit ang epekto ng masturbasyon ay hindi nagtatapos sa pisikal na mga tissue. Sa katunayan, ang susunod na benepisyo ay mas malalim ang tamaan sa loob ng inyong isip, inyong mga emosyon, inyong pagkakakilanlan. At para sa maraming kababaihan, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng basta pagtanda at tunay na pamumuhay. Pagpapalakas ng kalusugang pangkaisipan at emosyonal, nais kong kausapin ang bahagi ninyo na hindi laging nakikita sa labas. Dahil ang mga pisikal na sakit ay isang bagay, ngunit ang bigat ng kalungkutan, lungkot o pakiramdam na parang hindi ka nakikita, iba yung uri ng sakit. May mga pasyente akong umuupo sa aking klinika, mabigat ang mga balikat, hindi dahil sa isang diagnosis, kundi dahil pakiramdam nila ay tumigil na ang mundo sa pagtingin sa kanila. Pagkatapos ng 60, napakaraming nagbabago, lumalaki ang mga anak, nagbabago ang relasyon sa asawa na mamatay, ang mga kaibigan, at kasabay ng lahat ng iyon, may isang bagay sa loob na maaring magsimulang manahimik. Kaya naman gusto kong sabihin sa inyo ang masturbasyon ay hindi lang pisikal. Ito ay gamot para sa emosyon. Ito ay isang senyales sa inyong utak na narito pa rin kayo, na karapat-dapat pa rin kayo sa koneksyon ginhawa at kaligayahan kahit na kayo lang mag-isa. Kapag hinayaan ninyong makaramdam ang inyong katawan, ginigising ninyo ang kimika ng paggaling. Dopamine, serotonin, endorphins. Hindi lamang ito mga pleasure hormones. Ito ang parehong natural na mga kemikal na ginagamit ng inyong utak para pamahalaan ng stress, pasiglahin ang inyong kalooban, pakalmahin ang pagkabalisa at tulungan kayong makatulog. Isang pagsusuri noong 28 sa sexual medicine ang natuklasan na ang mga matatandang nananatiling aktibo sa sexualidad kasama ang pansariling kasiyahan ay nag-ulat ng mas mahusay na katatagan ng emosyon at kalinawan ng isip. Sa sarili kong praktika nakita ko kung paano nito binago ang tindig ng isang babae, ang kanyang enerhiya, kahit na ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa buhay. Pakiramdam niya ay siya ulit ang dati na pinapayagan siyang makaramdam ng saya, hindi lang para malampasan ng isa na namang araw. Hindi ninyo kailangang ipaliwanag ito sa kahit kanino. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot. Kailangan ninyo lang tandaan na ang inyong emosyonal na kapakanan ay kasing halaga ng inyong bone density o presyo ng dugo. Ikinokonekta kayo muli ng masturbasyon sa isang bagay na fundamental ang inyong pagkatao, ang inyong sigla, ang inyong karapatang makaramdam pa rin ng mabuti sa inyong sariling balat. At maniwala man kayo o hindi, ang gawaing ito ay hindi lamang tumutulong sa inyong puso, sa inyong mga tissue sa puwerta, at sa inyong isipan. Nagbibigay din ito ng lakas sa mga kalamnan na hindi ninyo nakikita, ngunit tiyak na nararamdaman kapag tumigil na sa paggana. Ano ang tinutukoy ko? Doon tayo papunta sa susunod. At maniwala kayo, ang susunod na benepisyong ito ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan ng kumpiyansa at pagkawala ng kontrol. Kung kasama ko pa rin kayo at may katuturan ito sa inyo, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na narito kayo at nakikinig. Ngayon ituloy natin sa ika-4 na makapangyarihang benepisyo na hindi ninyo dapat balewalain. Pagpapatibay ng inyong pelvic floor. Karamihan sa mga babae
ay hindi iniisip ang kanilang pelvic floor hanggang sa magsimula itong magkaproblema. At sa panahong iyon, parang nawawala na sa kontrol ninyo ang inyong katawan. Baka napansin ninyo na ang biglaang paghihi ang maliit na tagas kapag umuubo o tumatawa ang kakaibang pakiramdam sa intimasiya. Ang mga ito ay hindi lang basta senyales ng pagtanda. Ito ay mga hudyat mula sa isa sa mga pinakanakakaligtaang grupo ng kalamnan sa katawan ng isang babae. Ngayon, heto ang bahaging walang nagsasabi sa inyo, ang masturbasyon ay maaaring makatulong na mapanatiling malakas ang mga kalamnan na iyon. Totoo po, kapag kayo ay nag-climax ang mga kalamnan ng inyong pelvic floor, ay ritmikong umuurong. Ang aksyon na iyon ay kapareho ng tinatarget sa mga Kegel exercise. Ito ang mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog matris at bituka. At kapag hindi ninyo ginagamit, humihina ang mga ito. Ngunit kapag ginagamit ninyo sila, kahit sa pribado, kahit para lang sa inyong sarili, pinapanatili ninyo silang buhay. Nananatili kayong may kontrol sa sarili ninyong katawan. May mga pasyente akong nagsabi na nahihiya silang pag-usapan ito. Ang ilan ay hindi man lang alam kung ano ang pelvic floor hanggang sa magkaproblema na sila. Ngunit nang maunawaan nila ito, nang matanto nilang mayroon silang magagawa para sa sarili nilang lakas, nagbago ang lahat. Nagsimula silang mag-practice ng Kegels, nagsimula silang muling mag-masturbate ng walang hiya, at dahan-dahan na ibalik nila ang isang bagay na akala nila ay nawala na magpakailanman ang kumpiyansa. Ang pisikal na gawain ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay isang paalala na gumagana pa rin ang inyong katawan, na pag-aari ninyo pa rin ito, na hindi kayo walang magawa laban sa pagtanda. Nakikibahagi kayo sa sarili ninyong kalusugan, sa sarili ninyong dignidad. Kaya't kung ito man ay tumutulong sa inyong manatiling tuyo, makaramdam ng mas maraming sensasyon o simpleng maglakad, ng may higit na pagmamalaki, dahil alam ninyong hindi kayo nawawalan ng kontrol, ang isang benepisyong ito ay maaaring susi upang mapanghawakan ninyo ang higit pa sa kalamnan. Tinutulungan kayo nitong panghawakan ang inyong sarili. Ngunit kahit sa lahat ng siyensya at personal na karanasang ito, alam ko kung ano pa rin ang maaaring iniisip ninyo. Hindi ba ito mali? Hindi ba ito makasarili? Hindi ba dapat ay tapos na ang mga matatandang babae sa ganitong bagay? Ang mga kaisipang iyan ay hindi nagmumula sa inyong katawan. Nagmumula ang mga ito sa mga kasinungalingang sinabi sa atin. At ngayon, panahon na para sirain ang mga ito. Mga maling paniniwala na dapat iwaksi. Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng 3 dekada sa kalusugan ng kababaihan ito, ay ang pinakamalaking hadlang sa paggaling ay hindi laging pisikal. Ito ay ang bigat ng hiya. At nakalulungkot, wala nang mas totoo pa rito kaysa kapag pinag-uusapan natin ang masturbasyon. Napakaraming nakatatandang babae ang tahimik na may mga tanong, takot at pagkakasala, hindi dahil may ginagawa silang mali, kundi dahil tinuruan silang maniwala na mali sila. Hayaan ninyong linawin ko, walang anumang nakakahiya sa pananatiling konektado sa inyong katawan. Sa katunayan, ang tunay na nakakasama ay ang katahimikan na bumabalot dito. Sa isang punto sinimula ng lipunan na sabihin sa mga kababaihan, lalo na sa mga nakatatanda, na ang pansariling kasiyahan ay hindi disente, hindi angkop, o para lamang sa mga desperadong nag-iisa. At tumatak ang mga mensaheng iyon. Ibinulong sa pribado, ipinasa sa mga henerasyon, isinama sa kultura at relihiyon, hanggang sa maging katotohanan na hindi natin kailanman sinubukang kwestiyonin. Ngunit ngayon ay oras na upang tingnan natin ang mga ito bilang kung ano talaga sila, mga maling paniniwala. Makaluma, hindi siyentipiko at kadalasan ay malupit. Hindi ang masturbasyon ay hindi nagpapababa ng inyong pagkatao o nagdudulot ng sakit. Hindi nito sinisipsip ang inyong enerhiya o ginagawa kayong mas kagalang-galang. Walang ebidensya na ito ay anuman, kundi kapaki-pakinabang.
Sa katunayan tulad ng nakita, na natin maaari nitong suportahan ang inyong puso, protektahan ang inyong mga tissue sa puwerta, pakalmahin ang inyong isip at palakasin ang inyong pelvic floor. Ang mga iyon ay hindi ko opinyon. Ang mga iyon ay katotohanang nakaugat sa mga dekada ng medikal na pananaliksik. Isa pang maling akala na ang masturbasyon ay para lamang sa mga nag-iisa. Nagpayo na ako sa mga mag-asawa kung saan ang pansariling kasiyahan ay nagpabuti pa sa kanilang intimasiya dahil hindi ito tungkol sa pagpapalit sa koneksyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa sarili ninyong katawan upang makaharap kayo ng may kumpiyansa at kalinawan sa anumang relasyon kasama na ang relasyon sa inyong sarili. At marahil ang pinakanakapipinsalang maling akala sa lahat na ang gawaing ito ay parang hindi na nababagay sa inyo ngayon na pagkatapos ng isang tiyak na edad, dapat ay kinalimutan na ninyo ito. Ngunit ang totoo, ang pangangailangan para sa haplos, para sa kasiyahan, para sa pagpapakawala, hindi ito nawawala sa paglipas ng panahon. Ito ay lumalalim. At ang pagbibigay galang dito ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Kaya ngayong nalinaw na natin ang lahat at sinira ang mga lumang pader ng katahimikan, marahil ay nagtataka kayo. Paano ko ba ito gagawin sa paraang malusog, ligtas at komportable sa aking edad? Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa 5 praktikal at aprobado ng doktor na mga payo na maaaring magbago ng lahat. Ming payo para sa malusog na masturbasyon pagkatapos ng 6-2. Ngayon, nauunawaan na ninyo na ang masturbasyon ay hindi isang bagay na dapat pagtaguan. Ito ay isang bagay na dapat yakapin. Ngunit maraming nakatatandang babae ang nag-aatubili pa rin hindi dahil sa pinagdududahan nila ang mga benepisyo, kundi dahil hindi lang nila alam kung paano ito gawin sa paraang tama para sa kanilang edad. Kaya't hayaan ninyong ibahagi ko ang payo na ibinibigay ko sa aking mga pasyente, hindi lang klinikal na payo, kundi totoong gabay na hinubog ng mga dekada ng pakikipag-usap sa mga babaeng tulad ninyo. Una at pinakamahalaga, bigyan ng sarili ng pahintulot. Alam kong maaaring kakaiba ito pakinggan, ngunit mahalaga ito. Maraming kababaihan ang nagdadala ng maraming taon, minsan isang buong buhay ng panloob na pagkakasala o mensahe na ang kanilang kasiyahan ay hindi mahalaga. Kaya bago ang lahat maglaan ng sandali para ipaalala sa inyong sarili, ito ay normal, ito ay malusog at pinapayagan kayong makaramdam ng mabuti sa sarili ninyong katawan. Pangalawa, pakinggan kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Sa yugtong ito ng buhay, ang ginhawa at kahinahunan ay mas mahalaga kaysa sa pagganap. Kung sapat na ang isang beses sa isang linggo, sapat na iyon. Kung mas madalas, ayos lang din yon. Walang listahan ng puntos dito. Ito ay tungkol sa pananatiling konektado sa inyong katawan sa paraang natural at napapanatili. Pangatlo, lumikha ng isang espasyo na sumusuporta sa pagre-relax. Maaaring mga hulugan ito ng pagdidilim ng ilaw, pagpapatugtog ng nakakakalmang musika, o pagpili ng oras kung kailan alam ninyong hindi kayo maaabala. Kailangang maramdaman ng isip na ligtas ito para tumugon ang katawan, kaya bigyan ng inyong sarili ng parehong pangangalaga na ibibigay ninyo sa isang taong mahal ninyo. Pang-apat, huwag matakot gumamit ng tulong. Ang isang dekalidad at water-based na pampadulas o lubricant ay ang inyong pinakamatalik na kaibigan. Ginagawa nitong mas kasiya siya komportable at banayad ang karanasan sa mga maselang tissue. Ang mga body-safe device ay maaari ring maging magandang kasangkapan. Kung hindi kayo sigurado sa anumang produkto, magtanong sa inyong doktor. Iyan ang trabaho namin. Panghuli, tandaan na ito ay isang bahagi lamang ng inyong kalusugan. Isabay ang gawin na ito sa paggalaw, pag-inom ng sapat na tubig, dekalidad na tulog at nutrisyon dahil ang inyong katawan ay pinakamahusay na gumagana kapag lahat ay nagtutulungan. Ang
mga payong ito ay hindi tungkol sa mga gawain. Ang mga ito ay tungkol sa pagbawi ng kapangyarihan sa sarili ninyong pagtanda. At ngayong alam na ninyo kung paano alagaan ang inyong katawan ng may dignidad at karunungan, hayaan ninyong iwan ko sa inyo ang isang huling katotohanan, ang emosyonal na puso ng lahat ng ito, at kung bakit ang tila, simpleng gawaing ito ay maaaring magtaglay ng kapangyarihang baguhin kung paano kayo tumatanda, kung ano ang inyong nararamdaman, at kung paano kayo nabubuhay. Konklusyon, gusto kong iwan sa inyo ang isang bagay na mas malalim kaysa sa mga katotohanan lamang dahil ang pinag-usapan natin ngayon ay higit pa sa pisikal na kalusugan. Inaabot nito ang inyong pagkakakilanlan, ang inyong pagpapahalaga sa sarili, at kung paano ninyo pipiliing mabuhay sa mga darating na taon. Sinimulan natin ang pag-uusap na ito sa pamamagitan ng pagsira sa katahimikan tungkol sa isang bagay na napakakaraniwan ngunit bihirang pag-usapan ng mga kababaihang higit sa 60, ang masturbasyon. Hindi bilang isang bawal o nakakahiyang gawi, kundi bilang isang makapangyarihan at natural na gawain na sumusuporta sa inyong pangkalahatang kalusugan at emosyonal na kapakanan. Nakita ninyo kung paano nito pinoprotektahan ang inyong puso sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon at paglalabas ng mga kemikal na nagpapakalma sa stress at nagpapababa ng presyon. Nalaman ninyo kung paano ito nakakatulong na mapanatili ang kalusugan at ginhawa ng puwerta, nilalabanan ang pagkatuyo at pinapanatiling malusog ang mga tissue. Narinig ninyo kung paano nito sinusuportahan ang lakas ng isip at emosyon na tumutulong sa mood-tulog pagkabalisa at maging sa inyong pagkakakilanlan. At ngayon, nauunawaan ninyo ang papel nito sa pagpapanatiling malakas ng inyong pelvic floor na tumutulong sa inyong mapanatili ang kontrol, ginhawa at dignidad. Lahat ng ito ay hindi lang interesanteng siyensya. Ito ay isang panawagan na parangalan ang inyong katawan, ang inyong mga pangangailangan, at ang inyong karapatang makaramdam pa rin na kayo ay buhay. Dahil ang pagtanda ay hindi tungkol sa paglaho. Ito ay tungkol sa pag-unlad, pagpapalalim, at patuloy na pag-aalaga sa sarili sa mga paraang mahalaga kahit na bihirang pag-usapan ng mundo. At hinarap natin ang mga maling paniniwala, ang mga nakasasamang paniniwala, ang mga nagsabi sa inyong ito ay mali makasarili o isang bagay na dapat ay kinalimutan na ninyo. Ngayon mas alam na ninyo. Alam na ninyo na ang kaligayahan at kalusugan ay hindi magkasalungat. Sila ay magkatuwang. At mayroon na kayong mga kasangkapan ngayon, 5 praktikal at magalang na paraan para muling kumonekta sa inyong katawan ng walang takot, pressure o hiya. Ginugol ko ang mga dekada sa pag-aalalay sa mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s, kahit 90s, mga babaeng naramdamang nawawala, pagod, o hindi nakikita. At nasaksihan ko silang bumalik sa buhay, hindi sa pamamagitan ng mga gamot o operasyon, kundi sa pamamagitan ng maliliit na gawa ng pag-aalaga, mga gawaing nagpaalala sa kanila na mahalaga pa rin sila, na tumutugon pa rin ang kanilang mga katawan, na ang kanilang kasiyahan ay mahalaga pa rin, na sila ay buhay, na buhay pa rin. Isa kayo sa mga babaeng yon, at ang sandaling ito, ang pag-uusap na ito, ay maaaring ang inyong pagbabago. Hindi kayo sira, hindi kayo laos na. Nasa isang bagong kabanata lang kayo, at ito ay isang kabanata na kayo ang magsusulat. Mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na maiiwan ko sa inyo ay ito. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi nagtatapos sa edad. Ang pagbibigay pansin sa bawat aspeto ng inyong kalusugan, kasama na ang inyong intimasya at kasiyahan, ay hindi isang luho, kundi isang pangangailangan. Ito ay pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa katawang nagsilbi sa inyo sa loob ng maraming taon. Huwag ninyong hayaan ang sinuman na sabihin sa inyo na huli na ang lahat para makaramdam ng sigla at saya. Kaya't anuman ang gawin ninyo pagkatapos nito,
Sana ay baunin ninyo ang isang bagay, karapat-dapat pa rin kayong hawakan. Karapat-dapat pa rin kayong alagaan. Karapat-dapat pa rin kayong makaramdam ng mabuti. Hindi lang para sa inyong kalusugan, kundi para sa inyong buhay. Ang pagtanda ng may sigla ay hindi lang posible. Ito ay nasa inyong mga kamay. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa inyong puso, kahit kaunti lang, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa isa pang babae na kailangang marinig ito. Dahil ang katahimikan ay matagal na tayong pinigilan. Ngayon na ang panahon para sa katotohanan, para sa pagilom, at para sa pagmamalaki sa mga babaeng patuloy pa rin nating hinuhubog. Kung ito ay nagsalita sa inyong puso, pindutin ang subscribe button, ibahagi ito sa isang kaibigan o kapamilya at itype ang "buhay pa ako" sa mga komento sa ibaba dahil ang inyong kwento ay hindi pa tapos at ang inyong kalusugan ay lubos pa ring mahalaga.